Sinsel. Ito naman si Teng. May bullhammer. Saka, pakita mo, Teng. Kala mo yung magdidimulis ng bahay. Oh, no! Ibig sabihin, hanggang dito? Ibig sabihin, para kami swimming pool dito. Maninira ng lababo. Magandang araw. Welcome back to my YouTube channel. Meron na tayong gagawing panibagong vlog ngayon, katupa. Pero idodokumento natin before and after tayo ngayon. So pupunta kami ng site ngayon. Nakikita nyo sa screen ay nagtatravel na kami. Gagawa kasi kami dito lower kitchen cabinet. Pero iba naman yung gagamitin namin profile. So pag naman tayo, panibagong design. Kung may free time kayo katupa, samahan nyo ulit sa Papa B. Punta tayo sa client ngayon. Tingnan natin kung ano ba yung etsura nung papalitan natin. Kasi ang kwento nito, nagbaha dahil sa kahoy yung cabinet na sa baba, nabulok. So nag-decide yung client na gusto niya pagawa ng aluminum cabinet. So kahit daw bumaha, hindi na mabubulok. So let's go! Malapit na kami sa site. Pero bago tayo makarating doon sa pupunta natin ng tropa, kung hindi, huwag nyo makalimutan mag-like, share at subscribe sa ating channel. At pakishare itong ating vlog para marami rin makapanood, makakuha ng idea kung paano ba mag-visit, kung paano sukat, yung time kung paano gumawa. So let's go! Yan na, kahit doon na kami. Yan. Yes, so andito kami sa karting lang namin. Tingnan mo yung equipment ni Ryan. Pakita mo yan. Akala mo magdidimulis ng bahay. May kabra, ano to? Pero di kabra. Merong sinsel. Ito naman si Teng. May bullhammer. Saka, pakita mo, Teng. Akala mo yung magdidimulis ng bahay. Oh, no! Parang kuha niya, no? Ilog. Iyo! Video natin ay before. Titingnan natin yung tanggal sa after na magawa namin. Siyata natin. Pasok tayo. So ito po yung before na gagawin namin. So ang kwento pala nito ni nanay na kailang baha na. So dahil kahoy yung nakalagay, so lumambot. Tapos mayroon pang isang sala rin din yung anay, yung parang nanay oh. Hindi ko lang kung anay o kuha na lang ng... Naka-treatment. May treatment na. Last year. Sabi pala ni nanay, hindi siya kuha doon sa anay kasi na-treatment na. So, madaling salita, kuha talaga to. Kung ano man nasira yung cabinet niyan, for dahil sa tubig, nababad. Gaano ka, kuha dito po yung tubig? Ay, sorry. Sa lababo. Ibig sabihin, hanggang dito? Ibig sabihin, para kami swimming pool dito. So, yung undoy daw, hanggang pa dyan. Ito pala ito yung level ng tubig. Dito na dito na tumigil yung tubig na matagal. Pero yung pagbigla, hanggang dito pala. Nakita, imagine mo, lababo, walang kawala yung pintuan, talagang, so yan si Ryan. So yan yung before namin gawin, yan, maninira ng lababo. Yun, Ryan. O yan, mamutik, sabi ko, kailang mapinis. Yan o. Para mapa-square niya talaga. Ayan o. Kasi ito, kailang mapinis yan. Ayun, so sabi ko kay ma'am, kay nanay, na kailangan mason yung may kuwan nito, paggagawa. So, busy yung dalawa. Hindi na kumikisama dyan pagsukat para sila lang dalawa. Hindi na ko sasali para pag nagtanungan sila lang dalawa. So yan, mayroong kasing kuwan yan. Kunting debate para mas, kung alin yung the best, yun ang kukunin nilang diskarte. May pasilip-silip pa yan. Good morning mga katropa. Welcome back sa panibagong vlog ni Papa B. Meron tayong patuloy natin gagawin yung ating vlog or video regarding dun sa lower kitchen cabinet. Yung part 1 kasi natin or yung una nating video
kung paano tayo nag-site visit, tinignan natin yung paglalagyan. Same time, tinanggal natin yung existing na mga nakalagay doon na wood cabinet. So, ang objective kasi doon, papalitan ng aluminum. So, yun ang gagawin natin. Yung itong gagawin natin ngayon, kung paano naman natin i-fabricate yung ating lower kitchen cabinet. Yung profile kasi nito, yung isang klaseng profile na may sarili na isang handle. Kung tawagin niya na continuous handle. Kung tawagin pala nito, side frame saka top frame. Yung side frame kasi, yun yung pinakang framing. Then yung top frame, andun yung handle. Yun ang pinakang code nila. O code ng mga aluminum. So, makita natin ulit dito paano ba kami mag-prepare, ano ba yung ginamit ng materialis, kung paano ba yung na-symbol. Kasi yung hinges dito, yung ibang type naman ng hinges dito, yung ini-embed doon sa framing ng side frame. Same time may hydraulic yung kasi pagsara natin ay hindi siya maingay kasi dahan-dahan magko-close kasi may hydraulic type siya. So yan yung papakin natin ngayon. So let's go! Punta natin. Go! So pasilip lang natin dito ating kaganapan sa ating fabrication. So naglalagay na tayo ng pinakang hinges. Pero bago yan, pakita natin kung paano ba ginawang framing yan, paano ba cuttingin, paano maglagay ng bracket. So yan ang gagawin natin. So baga ito yung mag-cutting ito ng ating pinakang main section natin. Kung hindi nyo pasyado, ito yung tinatawag na top frame. Yan. Ito kasi yung handle. Ito yung handle. Ito yung pinakang lagay ng takip o pinakang cover. Ito yung side frame. Ito yung pinakang ilalim saka side by side pinakang vertical, yung patayo. Ito yung sa taas kasi. Side frame, ito yung top frame. So dalawang ko lang yan, dalawang main profile lang, dalawang klase lang. So katingin natin ito pa. Pakita lang natin, satan lang natin kung paano ba kinakating siya. So after may 45, ito yung itsura natin. Pakita lang natin yung 45 yan. Ganyan. So ito naman kinating na ito yung top frame. Kaya tinawag na top frame, ito yung handle. Ito yung handle niya. Ito pa rin yung pinakang frame. Dito pa rin papasok yung ating cover. Kung ano may cover, glass, acrylic, or aluminum cladding, composite panel. Yan. Ito yung pinaka-handle niya, ito yung sa taas. Nakaganong pwesto niya. Yan, yan. Yun, muntik lang hulog. So ito na yung pinakang finished product. So kuha mo tayo, yan. Ito yung bracket pala. Ito yung pinakang bracket. Isa to sa bracket. Maraming klaseng bracket. Pero isa to yung ginawa namin. Yan. Doon sa mga supplier, makaka-inquire na kayo nito, makakabili na kayo. Yan. So, dalawang type kung anong gusto. Meron di ka, pag pinurchase mo itong bracket na to, meron itong kasamang screw, parang self-tapping screw. So, either screw or rivets, basta ang importante matibay. So, nasa discretion na kung sinong gagawa. Pero sa amin kasi ginawa namin rivets, mas intact. Pag in-screw kasi, dahil medyo hindi gaano makapal yung aluminum frame, so hindi mo higpitan maganda. So mas better ito sa amin. Mas comfortable kami rito, madaling salita. Yan. Ito na yan. So magkabila, ayan. Tawagin to bracket para sa top frame, top frame saka side frame. Okay. So yan na yung buo. Kita natin. Side mo ganun tayo para makita. Yan. Kabilang side. Yan, sige. Yan. Kapit. Yan. Yan yung kabuhan. So, pwede makahiram yan ng isang hinges dyan. Pakita lang natin kasi maraming hinges pala ito. So ito yung sinasabi nating hydraulic. Ito nagko-control para
pagsara, medyo dandahan, hindi maglalagog. Ito yung adjustment. Pwedeng papasok, paloob, ito. Ito naman, adjustment sa left and right. Ayan. So may mga adjustment, yan. So pagbukas, ganun. Yan. Nakabukas yan. Ito yung hydraulic. Pag sarado, yan o, dandaan siya o. Kasi ito yung kwan. So may code ito, is 2. Based doon sa nabila namin. Kasi minsan kanya-kanyang code. Pero doon sa nabila namin supplier, kung tawagin na ito is 2. Compatible dito sa gagawin namin. Yan. O tingnan natin kung paano ba ginagawa nila. Yan. So ito yung pinakang finish sa kuha natin, pinakang finish product na ikabit na. Ayan. Ito yung gano'n ano. Yan. Yan. Pag sinara mo, yan, madandahan. Close. Yung gagawa ng itong hydraulic, binanggit natin kanina. Pero kung paano butasan yan, ayan, pakita mo nga yung butas rin. So yan yung butas niya. Binubutasan muna namin ng yung pambutas namin ng isang lock para bilog. Tapos hinahabol na lang namin yung isa. Yan. So ito yung attachment niya. Pasilip lang natin dito yung actual na pagbabracket. Yan. Then, so either, sinabi ko na kanina doon sa ating video, either i-screw nyo, i-tornilyo nyo kasi may provision tong self-tapping screw or rivets. Kung saan kayo komportable, yun ang gawin natin. So kami kasi komportable dito sa yan. Katopa, yan, binabakat muna namin, isa sa technique. So maraming technique pagkabit, pero isa sa ginagawa namin. Then, pag nabaket niya, butas, yan na yung pinakang, pakita mo rin yung eskwala na yan. Okay? After, ito na. Okay, ito naman. So after matapos na namin yung mga framing, so andito na kami sa stage na magka-cutting ng cladding. So papasilip lang natin dito kung paano ba mag-cutting ng cladding. Itong ginamit namin ay 3mm glossy white, pero isang side lang siya. Meron kasing cladding nito na both side meron. So hindi naman enough na yung isa. Ito na yung pinakang finished product. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.